kwentuhan, manabekamuyan, painawaman o mamangan. Taga Central Luzon, let's carry on. Tagalog man o Kapampangan. It's a beautiful night and you are in spotlight. Isang malikhaing araw sa inyo mga kaibigan. Samahan ninyo ako sa loob ng isang oras na paghahanap sa nagniningning na liwanag ng ating panauhin. Dito lamang po sa Spotlight. Natatangi po ang araw na ito sapagkat kasama ko po ngayon ang isang kapatid sa pagtataguyod ng kulturang Pilipino. Isang masugid na alagad ng sining. Mga kaibigan, isang napakagaling na poeta at tagasulong ng balagtasan, si Ginang Maria Bundok Ocampo. Magandang araw po. Magandang araw din po sa iyo. Tatawagin ko na lang po kayong Kanene. Opo, mas kilala po nila kasi ako pampista opisyal lang ang Maria. Kayo po ay taga Bulacan. Opo. Saan po sa Bulacan? May kasabihan nga, pag doon ako tinubuan ng tenga sa Pulilan, ibig sabihin doon ako pinanganak sa Pulilan. Pero okay. nakatira na po kami ngayon sa Giginto. Ang mga magulang niyo po ay tubong Bulacan din? Opo, doon talaga sila sa Pulilan. I see. Hanggang ngayon nga po, may, umuwi pa rin kami. Nandoon po yung matandang bahay namin. At ilan po silang magkakapatid? Marami. Marami po. Ako po ang pang-13 at ako ang bunso. Hindi uso ang hindi po uso ang RH bill sa inyo. Ay, opo. Kasi sinasabi nga ng ama ko, o baka hindi pa yan ang magsasaka, kaya daw sunod-sunod eh. Ang sinasabi po ng isang pare ng isang araw, pag daw mapalaaway yung dalawa, mag-asawa, dumadaming anak. Kasi daw po, mag-aaway today, magkakabati, the next day, buntis po, the third day. Hindi po ganun ang nangyari sa ama at ina ko. Kasi talagang namulatan namin. Napakaganda ng pagsusunuran nilang dalawa. Okay. Paano po kayo namulat sa sining? Sa ama ko po. Kasi ang ama ko, kahit hindi siya nakapag-aral, nakakapagsulat siya ng tula na maiikli. Okay. Meron siyang notebook na lagi yung sinusulat. I see. So, dito po natin may papakita na ang sining hindi sa lahat ng oras ay natututunan. Ito ay pinanganak ka. Meron din talaga na likas na po doon sa tao siguro. Tsaka namamana po. I see. Ganun. So, mga ilang taon po kayo nung namulat kayo sa sining? Actually, maliit pa lang po. Kaya nung pumasok ako ng grade 1, ako na yung pinababasa sa klase ng mga teacher namin. Pagka yung merong bibig kasi na tula, ako po yung tatawagin nila para bumigkas. Nung pong kabataan ninyo, gaano po kasikat ang sining sa Bulacan? Wala pong okasyon na walang tulaan. Ay, talaga po? Kasi magkita-kita lang sa bukid. Kung mag-usap na po sila, parang patula na. Ay, talaga Tapos, pagka yung may lamayan, yung bugtungan, kung minsan po nahahaba. Ay, talaga po. Tapos, yung mga may birthday, parang pinakahandog lagi yun. Kaya nga po, ang ama ko, may mga sinusulat na tula. Halimbawa, nung namatay yung kanyang kaibigang leader magsasaka, ginawa po niya ng tula yun. At yun nga po yung nung basahin ko ang daming magsasaka na nakita kong umiyak habang binabasa namin yung parangal ng ama ko. Talaga. So, paano po lumalabas sa isang kabataan ang isang sining? Ito po ba ay inspired ng kanyang kapaligiran o talagang lumalabas na lang sa kanyang dugo? Kahit po siguro nasa dugo, pero kailangan pa rin na magkaroon siya ng inspirasyon sa paligid. Siguro po kung hindi ko naman nakita sa ama na nagugustuhan din niya, pag bumibigkas ako, hindi rin lalakas ang loob ko na tumula. Talaga pong halimbawa pag may program, di ba sa mga public school, pagka Lunes, bawat klase may program. Pagka po kami na yung may program at alam niyang tutula ako,
hindi po yun agad lumalabas sa bukid. Pinanunood po niya ako, pumupunta siya sa eskwelahan. Ah, I see po. Ganun po siya So, talagang. saan po kayo nag-aral sa Bulacan? Sa Pulilan din po. Pulilan Pulilan. Elementary po. Tapos nung nag-high school, sa St. Dominic. St. Dominic. At, St. Dominic Academy po. Nung magkolehiyo, pinalad pong nakapasa sa UP Diliman. I see. Opo. Sa paglikha po ng tula, kayo po ba ay gumagawa rin ng Ingles? O Bihira lang po. Parang gumawa lang yata ako noon kasi nagkausuhan na sa slam book. Opo. Ayun, gumawa lang din po ako ng tula na Ingles. Pero talagang ang mas mabilis po akong gumawa ay sa Filipino, I yung see. Tagalog. Sa UP, University of the Philippines po, ay Opo. ano pong kurso ang inyong tinapos? Nung una, nag-ambisyon kasi akong maging abogado, nag-polisay. Opo. Pero nung pong mag-martial law, nag-shift po ako. Bagong kurso yon, AB Filipino. AB Filipino. Opo. Ngayon po, ano ang kanilang hanap buhay? Nasa media po ako ngayon eh. Meron po kaming sariling dyaryo, yung Punla, Pulso ng Madla na itinatog ko noong 1980. Opo. Naka-Filipino po yon 100%. Opo. At kasi nga po, sabi ko, kung wala namang mababasa, Opo. lalo na sa mahusay na Pilipino, hindi rin maiingganyo ang mga tao Opo. na magsalita Opo. o kaya naman kahit magpahalaga man lang sa wika natin. Mm-mm. So hanggang ngayon po ay buhay ang dyaryo na... Opo. Okay. Hawa ng Diyos. Punla pa rin. Punla pa rin. Hindi pa nagsasanga. Opo. Okay. Gusto ko po kayo niya maganda yung sense of humor, no? Ilan taon na po ang inyong dyaryo? Lumalakad sa 28. 28 years. Opo, kaya yung pong isinara ko kanina is 28 number 36. Ibig sabihin po, pagdating ng 2852, 28 years na po sa October. Okay. And is it daily or weekly? Weekly lang po. Weekly po. Opo. Pero nung Okay. sinimulan ko po yun ay monthly. I see. Wow. Tapos naging twice a month Opo. hanggang sa maging weekly. At ang dyaryo niyo po ba ay may lamang mga poesya din? Paminsan-minsan lang po kasi hindi kaya ng pahina. At Opo. saka, pero nito ng bandang huli, siguro nung mga nakaraang 2 taon, marami na po talagang nagpapadala ng Opo. mga tula. Opo. Kaya iniisip ko po talaga, maglaan kami ng isang pahina Opo. na kultura talaga, sining at kultura na malalagyan namin ng espasyo Opo. yung para sa tula. Ano po ang sitwasyon ng mga tumutula sa Bulacan ngayon? Kasi alam po natin na ang balagtasan ay Bihira na. malaking bahagi ng kultura Opo. at kasaysayan ng Bulacan. So at napakaganda po sa tengang pakinggan ng balagtasan at ang mga Oo tula nga, na po. oo So gaano na po kalaki ang pagkawala nito sa Bulacan? Nakakamiss po talaga kasi naririnig na lang natin doon sa mga special occasion pagka yung linggo ng wika. Opo. Ayun na lang. Oo, sa katunayan nga po, nung nakaraang linggo ng wika, yung aming dyaryo, nag-sponsor po kami ng bigkasan. Opo. Doon namin ginawa sa isang commercial establishment sa Pulilan. Sa palagay niyo po ba ay pwede pang isalba ang balagtasan? Malaki pa po ang pag-asa. Alam niyo po kasi after nung balagtasan na, yung bigkasan na yon, Opo. sinundan po yun ng isang proyekto sa SM Baliwag. Opo. Na ang nakumbida nila ay si Rio Alma, Opo. yung ating national artist sa literatura. Opo. Alam niyo po, yung batang naging mambibigkas namin doon sa aming programa, talagang ni-request nila na pumunta doon sa programa nila. Siya po yung parang batang almaryo na okay. pinabigkas po sa kanya yung mga unang tula ni Rio Alma. Well, Kanene, Opo. pagbalik po natin ay tatanungin ko po kayo kung bakit nawala at kung bakit naway parang naghingalo, no? At na parang muntik nang mamatay ang balagtasan Oo, sa nga Bulacan. Magbabalik po ang spotlight. Kasama po si Kanene. Pampangan. It's a beautiful night and you are on spotlight. It's a beautiful night and you are on spotlight.
Nagbabalik po ang Spotlight kasama po si Kanene. Kanene, yung pong hanging question po natin, ano po ang dahilan kung bakit parang unti-unting nawawala ang balagtasan? Ay, palagay ko yung nang mauso television. Marami okay. nang kaysa ka pupunta sa isang lugar para manood ng balagtasan, nasa bahay mo na yung papanoorin mo eh. Oo. Tapos, bihira naman din yung nagpapalabas ng balagtasan. Kanino responsibilidad ang pagpipreserve ng ating balagtasan o iba't ibang klaseng kultura? Siguro nasa tao rin po. Opo. Kasi kung paano mo pinahahalagahan yun eh. Opo. Kami na lang po, dahil nagpe-periodiko na nga ako ngayon, talagang lahat ng press releases na matatanggap mo naka-Ingles. Talaga po. So wala na silang effort man lang Opo. para magbigay ka ng press release na naka-Pilipino para naman sa mga dyaryo nasa Filipino. Opo. Kaya yun po ang ginagawa ko naman ngayon doon sa mga nagpapadala sa amin. Tinatranslate Sa Banayad, niyo po? nung una nagtatranslate ako. Tsaka pag talagang maganda yung istorya, tinatranslate ko. Opo. Kahit yung mga nasa internet. Opo. Pag maganda yung istorya at gusto kong mabasa ng mga readers ko, talaga po itinatranslate ko yun. Pero ngayon po, dahil nga sinabi ko, ay mga kapatid, kung gusto nyo pong mas mabilis na malabas ang inyong press release at gusto nyo palang malabas sa punla, ang dyaryo po namin ay naka-Filipino. Baka naman pwedeng magawa rin kayo ng press releases sa Filipino. Opo. So kung hindi po natin hihingin, Opo. hindi nila papansinin yun eh. Opo. Akala nila, dahil tapos ka ng journalism, puro English lang yung susulatin. Opo. Paano nga yung Opo. mga outlet na naka-Filipino? Opo. Pagdating mo sa press conferences, yung mga nagsusulat sa English, kukunin na lang yung press release. Konting retoke na lang, sasubmit na. Tapos kaming mga nagsusulat sa Filipino, magta-translate pa, mag-e-edit pa at magre-rewrite pa. Ano naman ang tingin nila sa mga manunulat sa Filipino? Tsaka kasi mga Pilipino po tayo. So dapat Yun pa, isa. priority po yung wikang Filipino. Saka sa akin kasi, ang laki ng impact na makapagsulat sa Filipino. Kasi ang ama ko nga po, hindi nakapag-aral. Opo. Kaya nung nagkakaroon sila ng kaso, nagkaroon po sila ng kaso sa land reform noon, na nakakasama ako, nakikita ko yung ama ko, buhay niya yung pinag-uusapan ng mga abogado at ng hukom. Pero dahil nag-i-Inglesan, hindi niya nila iintindihan. Opo. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Baka mamaya ala na pala siyang lupa after all. Kaya binenta na pala siya. Ganun po ang nangyayari pagka yung hindi mo ipapaliwanag sa kanila. Kaya po lalong parang tumanim sa isip ko yon na kailangan meron ding magsusulat, magpapaliwanag sa Filipino. Kaya na-enjoy ko ng husto noong i-offer na sa UP yung AB Filipino. Kanene, kumusta naman po ang buhay ng isang manunulat? Pinangarap niyo po? Ay, hindi. Hindi niyo po pinangarap? Hindi ko nga alam kung ano noon yung ibig sabihin ng journalism. Kasi nung nasa high school ako, may nagsabi lang sa akin, tatandaan ko pa si Mrs. Ines. Opo. Sabi niya, di ba pinapasulat tayo ng mga formal theme, mga ganon. Sabi niya, ang ganda nito. Dapat journalism ang kunin mo. Hindi ko naman alam kung ano ba yun. Hindi ko alam kung ano yun dahil sa probinsya naman ang alam mo mga kurso kundi doktor, teacher, yung mga ganon. Ano yung journalist? Sabi niya ganon. Pero ayun nga po, habang nagsusulat ka, may nakakagusto. Sige lang, nung nagtapos na ako ng college, napasok agad ako sa information office, sulat lang din ang sulat. Pero nung merong mga ilangan, si Mr. Pavia, yun siya po yung publisher ng Mabuhay, na dyaryo nung 1918 niya in-launch. Nangailangan siya na isang, sabi niya, kailangan ko ng isang writer sa straight Filipino. Tapos ako yung nirecommend nung mga ibang kasama niya. Dahil by that time, Filipino editor na po ako sa Philippines News Agency. Ayun, nung biglang isinama nila ako, mas masarap pala yung nagko-cover, mas masarap yung pumupunta sa event, tapos susulatin mo, mas masarap pala yung nag-i-interview, dahil yung mga tao mismo yung maririnig mo. Tapos, pag sinulat mo yung kanilang kwento, yung kanilang istorya at nabasa nila, yung sila mismo yung hahanap sa'yo na, naku, ang ganda naman, ganun pala ako, ganun pala yung pagkasulat mo. Alam niyo po, pag pala yung nakikita mo, lalo na yung mga sinulat mo. Na-appreciate.
Hindi lang po yung appreciate na salita. Kinukwadro pa po nila. Ay talaga. May mga bahay po ako na napuntahan na nakakwadro yung Mga write-up sinulat ko sa ninyo. kanila. Ay, napakaganda po. ang ganda, ang sarap po ng pakiramdam na sasabihin nga nila, hindi ka naman babayaran ng mga ini-interview mo. Pero, yung ganda ng pagkakapagsabi nila doon sa nagawa mo sa kanila, ang sarap na pong kabayaran nun. Opo. Ano naman po ang difference ng pagsusulat ng sining at pagsusulat ng journalismo? Sa journalismo kasi, lalo na kung balita, Opo. tali ka lang doon sa facts. Opo. Ire-report mo lang kung ano yung nangyari, kung paano yung nakita mo. Opo. Hanggang doon ka lang sa pag nailahad mo na yon. Opo. Pero yun man pong paglalahad na yon, lalo na sa pagsulat ng lead, yung panimula, makikita mo na yung husay ng isang writer eh. Opo. Yung mga bata pong tinuturoan namin, makikita mo na agad. Para rin po siguro sa pagsayaw, Opo. tama yung steps, pero Opo. may mga tao na makikita mo maganda yung embay ng katawan Opo, niya. opo. The same steps na gagawin ng isang grupo ng dancer. Ganon din po sa writer. Pero pagka po yung nagsusulat ka naman ng makasining, lalo na yung lathalain, Opo. ay ang pakiramdam mo nakakalika. Parang nahihiwal habang sinusulat mo, meron ka muna isang lugar na bubuuin mo yung istorya na yun. Na pagka nabuo mo na, ang sarap ng pakiramdam mo na yung mismong gusto mong salita, yun yung masasabi mo, yung nailalarawan mo yung isang pangyayari o yung isang tao nang hindi mo tuwirang sasabihin. Pag pinapili po kayo bigla sa dalawang klase ng panunulat, ano po pipiliin nyo? Sa makasining o pang-journalismo? Ayokong mamili. Kasi pag ganito na, gusto mo rin na kung ano yung nakikita mo na hindi nararating na ibang tao, Opo. maisulat mo sa dyaryo. Opo. Kaya ayokong iwan ng pagdyaryo. Pero sa makasining na paraan, sa pagsulat mo ng lathalain at ng tula, nabubuhay naman yung sa kalooban mo ba? Opo. Yun yung meron kang naantig, meron kang napasisigla. Opo. At lalo na po ang feature, kaya ayokong tigilan din yung pagsusulat sa mga lathalain. Yung tao, nabibigyan mo ng pag-asa, yung buhay nila nagiging mas makulay. Tapos nakikita mo yung positibo na epekto sa kanila nung mga sinusulat mo. Meron po akong kapraso lang doon sa section ng dyaryo namin. Ang tawag ko, Hiyas ng Buhay. Opo. Actually nga, yun, mga text messages. Fino-forward ko lang na nakasulat na sa Filipino. Hindi mo malalaman, akala mo lang, ganun lang kaikli. Pero may magbabati sa akin, uy, alam mo, nung nabasa ko yun, eksakto nung araw na yun ang kailangan kong message. Di ba? Ang sarap na nun. Life-changing po, no? Ay, opo. Minsan, ganun ang nagiging epekto sa kanila. Dumating na po ba sa pagkakataon nyo sa career ninyo bilang isang manunulat, no po, na you got into trouble o na medyo na nagkaroon kayo ng problema? Sasagutin niyo po yan pagbalik po ng Spotlight. It's a beautiful night and you are on Spotlight. It's a beautiful night and you are on Spotlight. Nagbabalik po ang Spotlight, kasama pa rin po si Ka Nene ng Bulacan. Tinatanong po natin sa kanya kung nagkaroon na siya ng problema dahil sa kanyang mga panunulat. Ang sagot po. Ay nga, kaya ngayon nahahalakakan ko na yan. Pero nung araw po talagang pakiramdam ko lumaki ng 3 beses yung lalamunan ko sa takot. Yung pong una, kasi nagko-cover po kami noon yung mga nawawalang kabataan. Siyempre, interviewin mo yung magulang, interviewin mo yung pulis ng bayan, hanggang sa dulo nung pupunta ka sa kampo. Ayun nga po, ang anggulo na lumalabas sa ulat, yon ay enkwentro. Kaya lang nakausap na nga namin noon kasi yung bahay na pinanggalingan na umakyat na nga raw sa kisame yung mga bata, hinila pa at kinuha. So hindi enkwentro. Nung pong nililinaw namin yon doon sa kampo during that time, nako, isang colonel yun biglang ikinasa niya yung kanyang Armalite at ang tanong sa akin,
alam ba ng mga kasamahan mo sa bahay na ikaw ay dito? Oo. Ibig sabihin, walang makakaalam pag nawala ako sa mapa ng mundo. So, iyon po, no? Then, nung sinabi ko sa editor, sabi niya, "Nako, yun, sige, maganda yun, sulatin mo yun." Hindi na ako nagmatapang, hindi ko na sinulat yun. Dahil pag totoong nandyan na yung sa harap mo pala yung baril, siguro naman kako, hindi bali na masigawan ako ng editor. Wag lang ako mawala pa muna sa mundo. Kasi nga, anong silbi mo kung ikaw ay isang Wala bantay na. di ba? Oo, hindi mo na rin masusulat kahit yung mas maganda pang istorya sa hinaharap. Yung isa naman, ayun, militar din ang source. Idinideny naman noong mga tao, no? Kesyo hindi raw sila, kasi ang sinabi ng militar, itong tao na ito ay nasa order of battle. Opo. Ibig sabihin talagang sinusubaybayan na siya. Opo. Natural dahil sila ay personality sa politika. Ayaw nila ng mga ganong istorya. Opo. Sinampahan naman ko na libelo. Kaya, ang hirap, kahit na ang source mo ay talagang mapapanaligan, pag di nagkakagipitan ng ganon, i-deny ka rin nila. So, bilang isang manunulat, tanong ko po ay sa English, is it worth it? Yes. Is it worth it? Kasi yung sinasabing madalas na walang pera, Opo. wala rang pera yan pag wala ka sa malaking establishment. Opo. Nung time po na nasa Filipino Star po ako kasi nun Opo. yun po mula sa pagiging correspondent, naging desk man, hanggang naging section editor. Magugulat ka pagkuha mo ng payslip, hindi ka sasabihan na nabigyan ka pala ng aumento. At talagang kung hindi lang kailangan kong magsakripisyo na I have to resign dahil wala kaming makuhang pirmihang yaya dun sa bunso kong anak. Siguro naabot ko yung pagiging editor-in-chief. Kasi si Al na editor-in-chief ngayon, during that time, is just our reporter sa Malacanang Beat. Wow. Oo, kaya kami ni Al nung magkita ulit, at talagang kumustahan. I was already the section editor na ine-edit ko noon ay ang Metro Manila page at saka yung provincial page. So, ang sinasabi niyo po ay pwede siyang gawing hanap buhay talaga? Pwede po naman. Lalo na nga kung makakaabot ka dun sa antas na yon. At saka mayroon namang mga publikasyon na talaga nagbabayad ng maganda sa reporter. Kahit po delikado sa isang Pilipino na pumasok sa larangan ng pag-uulat. Kasi po, they say in the newspapers that one of the hottest spots in the world for a journalist is to be in the Philippines. Ito po lagi kong sinasabi kahit sa mga reporter at natutuhan ko kay Mr. Pavia, yung aking naging tagapagturo sa pagsusulat. Malilibelo ka lang o mapapatay ka lang kung hindi matino ang iyong pagkakasulat. Bakit niya nasasabi yon? Kung patas naman kasi yung pagsusulat, ano yung magiging dahilan nila para kapatayin, para kasulatin, para kaidemanda? No? So, ang kanyang patakaran noon, better be late than be denied. I see. So, double check nyo yung facts, tapos sulatin nyo ng maayos, ng balanse. Kaya sinasabi niya better be delayed. Kung hindi mo nakuha yung kabilang side, i-hold mo yung istorya. Huwag mong isulat mo na yung istorya ng binabanatan mo na yung isang tao at saka mo kukunan yung kanilang side. Paano kung ang nakabasa nung una, hindi makabasa nung pangalawa mong istorya? Naging unfair ka na doon sa taong sinulat mo. Ano pong mga additional na advice ninyo sa mga nag-uulat, nagsusulat, at nagko-comment sa iba't ibang larangan ng media? Ang una pa rin kasi yung pagiging totoo. Huwag nating ihayag kung half-truths pa lang. No? Yung mga blind item. Kasi na-judge ka agad ng media pag allege na po. Ngayon, kahit sinasabi mong di umano, nasabi mo pa rin. At itiyakin na natin. No? Pangalawa, may pamamaraan na masasabi mo yung isang bagay na hindi mo naman tinatapakan yung dignidad ng taong tinatalakay mo. Lalo na nga sa komentaryo, sa column. No? Kaya nga kami din, ingat din sa pagsulat sa column. No? Kasi kung minsan, ang naiisip lang ng ibang mga periodista, yung kanilang karapatan na maghayag.
Pero hindi nila nakikita, mga tituladong tao rin naman itong binabatikos nila. Opo. Na meron din namang mga karangalan din yan. Opo. At lalo-lalo na may mga nagawa rin niya na kabutihan. Opo. Doon lang sa isang bagay na hindi pa naman natitiyak, Opo. ay magkokomentaryo tayo agad. Kailangan ingat-ingat pagka Opo. yung ganon. Tapos isipin lagi din siguro, patas ba yung pagsusulat mo? Opo. Bakit po And then- umaabot sa ganon klaseng paghahayag ang isang reporter? Bakit may mga kasamahan po sa trabaho na pumupunta doon sa puntong sensationalized kagad? Is it to make a name for themselves or is it to make an impact? Gusto kong maniwala na ang gusto pa rin nila ay mapalitaw yung totoo. Opo. No? Kasi minsan habang hinuhukay mo yung totoo, Opo. marami ka talagang makikita pa na Opo. ibang mga issues. Opo. Pero kung mag-focus lang tayo doon sa isang naunang issue mo na yon, tapos hindi mo naman kailangang maging sensational. Kaya lang, andyan pa rin yung bebenta ba yung dyaryo. Opo. No, pwede mo naman gawin yun sa pag-uulo rin, ano? Opo. Pagandahin mo yung pag-uulo mo sa istorya. Yeah, O kaya naman, ayun nga, fame pa din eh. Opo. Oh, kaya mo bang banggain itong taong ito? Yung pag ganon, ide-dare ka. Yes. Kailangan bang mambangga ka para maging mahusay kang periodista? Opo. Highs and lows of your profession. Pag gusto mong mag-cover at wala kang pamasahe, talagang, naku, gustong-gusto mo magpunta, umaabot sa media yon ha? Umaabot sa amin talaga na magkukwenta ka, pamasahe na lang yung natitira sa'yo. Lalo na nga nung maging publisher ako. Kasi mas uunahin mong abonohan yung pamasahe ng reporter, mas Yes, uunahan yes, mong yes. abonohan yung pambayad sa imprenta. Ikaw na ngayon na may kukumbida sa'yo, hindi ka naman ngayon makapunta, magbibilang ka muna ng pamasahe. At saka, kung minsan, tama na yung sinasabi mo, may mga skeptical pa rin na hindi naniniwala. Opo. No, ang isang example ngayon na lagi kami nagbibigay ng training sa mga kabataan. Dahil ang gusto ko nga po, mauna muna nilang maintindihan kung gaano kaganda yung profesyon ng journalismo kaysa yung pagiging hausya na pag may ID ka na, pwede ka nang mangobra. No? So, iyon yung gusto lang namin. Ang akala nila parang magaling ka o kaya naman akala nila binabatikos mo sila yung ganun. Whereas sa akin nga parang peaceful coexistence. Yan na estilo nyo, hindi yan ang estilo namin. Pero kung gusto nyo matuto, open ang mga trainings namin, open ang mga seminars namin. Opo. Noong May 29-30, katatapos lang po namin. At least 13 nakabataan na naman yon na train namin. Opo. At kahapon yung iba kasama na namin nagko-cover o sa susunod sa mga trainings at saka sila na yung padadala ko. Kasi lagi ako na lang naiiwan. Kaya yun nasabi ko sa punla pa rin. Pag na-train na sila, talagang ako mismo mahanap na maganda nilang mapapasukan. I see. Or sila mismo dahil nga sa husay nila, nakakapasok na sila sa mas magagandang outlet, sa mas magagandang opisina. Ay, napakaganda po. Anyway, pagbalik po natin, Kanene, ay babalikan po natin ang sining ng balagtasan. Magbabalik po ang spotlight. It's a beautiful night and you are on spotlight. It's a beautiful night and you are on spotlight. Nagbabalik po ang spotlight. Kasama po si Kanene. Kanene, may pag-asa pang ibalik ang balagtasan? Sa akin, ang laki pa ng pag-asa. Meron na po tayong K-12 ngayon. K+12, no po? At ang first K-12. few years yata ay nasa wikang vernacular, no po? Opo. Ito po sa aking pakiramdam ay makakabuti sa ating mga layunin at Pilipino, Tapos Kapampangan. Kapampangan. No po. Oo, kahit yung mga Bisayan. No po, mas Oo, maganda oo. ang kanilang formative years sa lingwaheng kanilang tinubuan. Yeah. Maganda yon. Kahit nung college, naging experience namin yun eh. Talagin niyo po may pag-asa pang Filipino o mamamatay na siya dahil sa global approach ng... Hindi yan mamamatay hanggat merong native speakers. Talaga po. Hanggat may pinapanganak na sa bahay nila, nag-uusap sila sa wikang Pilipino, mayroon pa rin silang maaalala sa wikang Pilipino. Kasi po ang hirap
Ay, nakakaintindi po tayo ng English, pero yung talagang hanggang doon lang sa kung ano yung Yun na tinuturo lang tinuturo din. niya. Pero yung malalim Pag-discussion na. at yung Oo. paano mo isasaloob, Oo. yung pag-uusap. Mangyayari lang yun pagka yun sa sariling wika mo na eh. Exactly. Kahit Yun po, nga yung no? pagdadasal. Opo. Minsan, pag nagba-Bible reading ka, hanapin mo pa rin yung Tagalog version. Tapos, mas marubdob yung Opo. dasal mo pagka yung nasa sarili mong wika. Eh. Yung sining po ng balagtasan, ano po ang kailangan gawin ng sambayanan? Lalo na po ang Filipino region, Tagalog region na po. Ano pong kailangan gawin para maibalik ng sa kanyang estado ng nakaraan? Oo, siguro kung yung estado na lahat na lang na okasyon may balagtasan. Opo. Baka yun hindi na natin maulit. Opo. Dahil iba na yung sitwasyon. Ano? Karaoke na yung Oo. Pero yung tuwing merong pagkakataon Opo. at mailalagay natin yun doon sa tamang pananaw ng mga tao, magkakaroon pa rin at magkakaroon sila ng hilig, Opo. ng tumula. At saka yun nga nun, nasa isip lang kasi laging balagtasan. Opo. Siguro mas tamang sabihin yung bigkasan. Bigkasan. Na yung mga tula lang. Opo. Not necessarily yung balagtasan na mayroong pagtatalo, Opo. na mayroon kang ipapakitang pagtatalunan. Kasi kahit naman ang debate, bihira na natin gawin. Opo, Yun opo. sa prosa. Oo. Pero yung bigkasan na pagka nagkaumpukan yung magkakaibigan, magbibigkas ng tula, kamukha yung huli kong ginawa doon nga sa kapatid kong panganay na nag-celebrate siya ng 80th birthday niya. Talagang yun yung narrative poetry na ikinuwento ko kung paano niya kami binuhay ng ama at ina ko at kung paano siya bilang ate pinapag-aral niya kami hanggang nung may mga asawa na tinutulungan pa. Opo. Isang mahabang tula iyon na naipaunawa mo doon sa mga umattend yung pagpaparangal mo doon sa tao na yon sa atisyon, and yet, nandoon yung na-entertain pa rin sila. Opo. So, ano pong suggestion nyo sa mga guro, sa mga magulang, sa mga sasambayan ng Filipino, na paano pa rin sa lahat ng okasyon maipasok ang bigkasan? Yung pananaw na, ay badoy na yan tula, hindi na uso yung tula. Opo. Nasa paraan din ng pagtula. Opo. Pwede mo kasing light lang. Opo. No? At pwedeng malarap ng konti. Ano po? Ayun, yung ganun Na lang parang- na pwede mo talaga namang isabay sa tugtog din nila. Yes, pwede na po. Oo. bumibigas ka pa rin. Opo. Nakakapag-rap pa rin. Pwede rin naman na kahit ngayon nagtatalo na kayo na sinasabi mo, pagalit na, pero pwede mo pa rin na patula pa rin. Opo. At saka, pag meron sigurong naisip, kasi iyon na isa sa mga naging pagkukulang ko rin, yung hindi ko masyadong sininop yung mga nasulat kong unang tula. Or sininop ko, pinag-interesa na iba. Kasi nung una, may makapal akong notebook na talagang yung malaking spring. Opo. So, yun doon ko sinusulat dahil wala pa noon ng makinilya, wala pa noon ng computer. May humiram, di na sinole. Walang lahat yung aking tula. Ayong... Noon namang pagka yung minsan, halimbawa meron na sa sharing sa breakfast fellowship namin, Opo. sobrang nagustuhan ko yung sharing niya na yung response, ginawa ko ng patula. Opo. Natural pag ano, oy akin na lang. O di bigay mo, kanya naman talaga yon. Opo. Wala rin akong kopya ng tula. So, siguro din, i-encourage din natin yung pagko-compile ng mga Opo. tula. Opo. At saka kuminsan, pag binalikan mo, Opo. uy, ganito pala ako ka-romantic noon. Oo. O kaya ganito pala, naisip kong ganito At saka, tula. sana po lahat ng nanonood sa atin, kung halimbawa po, may mga naisusulat na may mga nagtatago kayong mga magagandang sulat, mga tula in English, Tagalog, or iba't ibang Iba-ibang mga lingwahe languages. dito sa Oo. Pilipinas. Share. I-share niyo po, uso bigyan na niyo sa Facebook. museum, o pwede, palathala niyo po sa mga dyaryo at pa-xerox niyo po para mabigyan ng mga kopya Yun yung mga... pa. Kasi kuminsan, kahit may hilig bumigkas, Opo. kung wala naman ding materyales na Opo. makukuha, Opo. yun ang swerte ko na ang ama ko ang gumagawa ng Opo. mga sulat, ng mga tulang binibigkas ko sa eskwelahan. Opo. Pag sinabi ko, ama, tutula daw ako, maglalamay na yan, makita mo, binibilang niya yung syllables na Opo. ganyan.
Pero nakakagawa siya lagi. Ano po ang pinaka-unforgettable ninyong feature? Yun ang gusto kong sabihin sa sarili ko na masterpiece ko. Apo. Na unfortunately, hindi ko alam kung makukuha ko pa yung kopya. Gumawa ako ng open letter sa aking ama. Nung siya ay matapos na mailibing. Apo. Kasi nakita ko yung from day one, naalagaan ko siya sa ospital hanggang sa yung ako na yung nagtanggal ng swero niya hanggang sa maya-maya namatay na siya. Opo. Doon sa open letter na yun, noon ko sinabi sa kanya na sa kanya ko nakuha yung hilig kong tumula. Tapos nung nagpupundar ako ng dyaryo, 1984, walang ibig maniwala sa akin ng mga kapatid ko na sosyohan ako. Meron siya nakatago na 1,000. Binigay niya sa akin para itatag ko yung punla. Ay, talaga So, po. isa yun, ano. Kaya yun ang talagang, sabi ko nga, ngayon hindi ko na maalala yung mga exact words, pero yung diwa na naihinga ko doon sa letter na yon, yung lahat ng pasasalamat na pwede kong ibigay sa ama ko, na nasabi ko doon. At yun din yung letter na lahat ng nakabasa, kung hindi man ako yakapin, tagal-tagal nilang sasabihin, uy, kilala ko din ama mo, ganito nga yun, totoo nga yun. Na-publish niyo po yun sa dyaryo? Sa dyaryo, linabas ko yun sa punla. Sige. Inilabas ko yun sa punla na ano. Kanene, maaari niyo po ba kaming paunlakan ng isang sample? Ng inyong okay. Actually, kanina nung itinext nga sa akin na pwede ba kami makarinig sa inyo, ay may ginagawa ako sa van na ang naging parang inspirasyon ko nung para sulatin ito, yung batang kausap ko kahapon na nangangailangan na special na attention siya ngayon. Dahil medyo magulo yung kanyang isip. So, nung sinusulat ko to kanina, nung habang nasa sasakyan, siya yung nasa isip ko. Sige po. Anak, mga kaibigan, si Kanene po, bibigyan po niya tayo ng isang tula. Ito po yung sample naman, yung Malayan Taludturan na ngayon, hindi na yung kamukhaan araw. Kaloobay hungkag, gayong nagsasalimbayan sa magulong utak ang sangkaterbang bagay na di madalumat. Sa sulok ng isip ay may hinahanap kahit yaong matay, tila nakamatyag, isa mang laraway walang nakikintal. Ang titig at tingin ay sadyang malamlam, salamin ng puso na may iwing lumbay. Sa manakanakang pagkunot ng noo, kamay napipitlag, nagiging kamao, may naaalalang alam niya kung sino. Latay sa gunita, ang sa kanyang dibdib ay nagpapasikdo. Mura pa ang diwa sa murang katawang lamog na sa unday ng hirap ng buhay. Pilit kumakapit, sa ayaw pa walang tumatakas na kamusmusan. Ngunit hinahatak ng nag-aapurang mulat na kamatayan. Mulat na kamalayan, naisin man niyang ang mga hagik-gik ay mapawalan. Nasasamid siya ng mga alaalang bikig sa lalamunan. Nakamasid siyang tagos ang paningin doon sa kawalan. May inaapuhap na nais maabot, ngunit di magagap. Nais niyang mabuo ang windang na buhay, na unang inisip na kanyang wakasan, subalit mailap ang makakapitang matibay na tagdan. May bulong sa puso na kumakawala, nagbunsod sa kanya na siya'y tumingala. Isang impit na dasal, Diyos ko, hindi ko na kaya. Bumugso ang luha at sa kanyang dibdib ay kumawala ang buntong hiningang naghatid sa loob ng diwang payapa. Oh my God, napakaganda po. Palakpakan mo. Napakagandang
Tula. Yung sinusulat ko kanina sa van, naiisip ko, ano yung pwede na makita ng bata? Opo. Siguro kako muna. Siguro ang dapat una niya makita ngayon na hindi pa dulo ng buhay mo. Marami ka pang pwedeng maranasan. Opo. Pero makilala mo muna kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay mo. Magiging magaang ang lahat. Kanin, alam mo, kulang na naman po ang isang episode para dito sa ating panauhin dahil hindi lang po siya artistic writer, she's also a journalist. So, dapat 2 episode dito. Anyway, Kanin, magbigay po tayo ng last message sa ating mga nanonood para po sa mga kabataan na gustong maging writer katulad ninyo. Kung yung mga kabataan, mayroon talaga kayong hilig magsulat, huwag nyo isipin agad na sinasabi nila, wala naman pera sa pagsusulat. Ang una muna nating isipin, ano yung gusto nating sulatin? No? Kaya tulay yan, kaya sa periodismo yan, kung sa libro man yan, o kahit yung ordinaryong pagsusulat lang ng mga sulat, liham pang kaibigan, yun ang nawawala na sa atin eh. Okay. Kasi ang dali na ng text, ang dali na ng FB, pero yung sumulat ka ng isang liham na naipapahayag mo yung damdamin, napakaganda na pong praktisa nun. Opo. Maibigay man ninyo o hindi iyon, meron kayong piyesa na maiiwan mo sa sino mang makakabasa. At saka, yung pong mga kabataan, wag ninyong isipin na isang paglalabas lang ng damdamin yung pagsusulat. Hindi nyo napapansin habang nagsusulat kayo at lalo-lalo na sa larangan ng periodismo, habang nakakasalamuhan ninyo yung ibang tao, meron kayong na ipapaunlad sa iyong sarili. Habang din sinusulat naman ninyo yung mga pangyayari, mayroon kayong naibabahagi sa iyong kapwa. At iyon ang isang napakasarap para sa akin na nagagawa ng isang manunulat. No? Meron kang naibabahagi sa iyong mga mambabasa, mayroon ka namang napapaunlad sa iyong sarili dahil habang nagugustuhan nila yung sinusulat mo, lalo kang nagkakaroon naman ng pagbubunsod na magsulat pa. Yun lang po. Maraming salamat po. Ay. Kayo po isang nanay, isang Opo. lola. Lola na rin. Yes. 7 na po ang aking apo. I could feel a lot of wisdom and I've learned a lot from you. Ay, Maraming salamat po. Kanin. Salamat po. Napakaganda rin pong pagkakataon na makilala ko kayo dito. Maraming salamat po. Tayo ay nililok ng poong may likha upang lumikha rin mula sa wala. Isulat ang damdamin at ang saloobin. Sa papel ng buhay, ang puso ay isalin. Pilipino ang tawag sa iyo at sa akin, taas noong iwagayway ang kawikaan natin. Kaibigan, balang araw ika'y liligaya sa kalingang ibinigay sa mahal nating wika. Hanggang sa muli, ako po si Andy Alves. Magandang gabi po.